Hi everyone, this is Carl Loyola. Welcome to the Passion Podcast, Crowning Conversations. This is your ultimate podcast for all things pageant. Siyempre pa si TikTok Pageant Guru, Carl Loyola. And I'm your TikTok Pageant Guru, TikTok Pageant Guru, TikTok Pageant Guru, Carl Loyola. Hello, good afternoon. Ano bang ganap natin ngayon? Sunday, wala pa namang ganap. Walang ganap. Actually, tahimik ang mundo ng pageantry. Miss Earth, ayun. Natapos ang evening gown competition nila last time. And then, Miss Grand pa rin naman ang maingay. Kagabi, GMA Gala. Nandun ang mga Miss Universe Philippines. And, yun. Ayan, sabi ni Miss Gigi, binibining Pilipinas kami next year. Ayan, sure na daw si Miss Gigi. Sure na ang kanyang Junakis na si Luisa na magbibining Pilipinas. Sige, abangan natin yan, Miss Gigi. Kaya niya yan. Pero sana, malagdagan na ng corona yung binibining Pilipinas next year para more chances of winning. Arnel! Hello! Carl, ano na? Bakit sa Pinas gaganapin ang Miss You? Sana sa Thailand na lang. Wala namang confirmation yan, Arnel, na sa Pilipinas gaganapin na Miss Universe. Feeling ko hindi rin naman magkakatotoo yan. Kasi mukha namang walang sasalo. Kung sino yung mag-host, mag-sponsor, mukhang wala naman. Siguro kung wala na talagang paggaganapan kung hindi talaga pwede sa Thailand dahil sa nangyayaring collision, sa USA ang default nan. Pero, magaganap pa rin yan sa Thailand kasi nagkakagulo dun sa dulong parte ng Thailand na malapit sa Cambodia. Matutuloy pa rin naman yan. Tsaka nga ang balita, tapos na rin naman. Nag-ceasefire na sila. So, matutuloy pa rin yan. Malamang. Ilan crown ng MGPH? Sabi ni Clevex, 3 po. 3. Actually, ngayon, mag-stick muna tayo sa 3. Miss Grand Philippines, Reina Hispano, tsaka Face of Beauty. Kasi yung Asia Pacific, hindi pa naman kinukumpirma. Wala pang nagkukumpirma kung dun din ibibigay. So, mag-stick muna tayo. Pero ang usap-usapan, dun pupunta yung Asia Pacific. So, malamang 4 na. Dito ka Mandaluyong. Yes! Sa Aqua. Aqua Sutherland. Nadadaanan ko yan. Miss Gigi, Aqua Sutherland. Sa may ba yan? Kapitolyo. Malapit sa Kapitolyo ba yan sa Pasig? Parang nadadaanan ko yan. Cindy, hello! Ba't multo yung background sound mo dun sa Universal Woman Explanation po? Diba, naging favorite ko nga yung multo, diba? Nito, nung nauso yung multo nung March 2025, nito lang, naging favorite ko na siya. Tapos una ko siyang ginamit na background music or background kineso dun sa content ko kay Atisa. Tapos, nakasave lang siya dito sa phone. Nakalagay lang siya dun sa your music. Tapos pag may mga contents ako na feeling ko nagkikwento ako ng buhay ng mga beauty queen na alam mo yon na sinuwerte. Ayan, parang feeling ko lang ang ganda gamitin ng multo na instrumental. So ginamit ko siya kanina, yung gumawa ko ng content kay Jasmine Omay. Kasi feeling ko bagay rin naman siya. Though hindi na siya multo ng pageantry, pero wala lang. Feeling ko mas lalong makabagbag damdamin pag multo yung soundtrack. Alvin Jerry Reyes, pa-shoutout kay Jaja Colin. Bakit ikaw na ba ngayon si Jaja Colin? Ikaw na ba si Jaja Colin ngayon? Wala na yung dati mong account. Alvin Jerry Reyes. Kayo na yung nagpapa-shoutout din kay Jaja Colin pero iba yung pangalan. Sabi ni Kizin, bantayan si Bicol sa finals. Nakagagain daw ng mic yun. Ang kaso, Kizin, hindi naman porket nangangain ng mic, ikaw na yung mananalo. Sa Miss Grand ba, ang natin, usapan? Porket nangangain ng mic, hindi naman automatic panalo na. Kaya abangan natin. Pero yung nga sa Miss Grand Philippines, nabanggit ko na rin to last live natin, na nung nakita ko sila sa personal, sa malapitan nga, kasi first time ko sila nakita sa personal last week, during the press presentation nung send-off ni Jasmine Omay. First time ko sila lahat nakita. So, habang tinititigan ko sila, tinititigan ko,
Parang, alam mo yon, parang ina-assess. Number 1 sa akin so far, dun sa event, si Emma, kasi litaw na litaw. Tapos si Michelle Arceo, litaw na litaw din siya. Then si Nikki Buenafe. Silang tatlo. Based lang dun sa pagkaka-assess ko dun sa personal, kung paano sila gumalaw, ganyan, umiksena, ganun. Pa-shoutout kay Janice. Ang dami naman siya na shoutout ni Alvin. Kuya, pa-distinguish nga si Emma at Anita kung sinong suit sa MGI. Clevex, actually, ibang-iba sila. As in, distinct talaga. Very unique. Si Emma at si Anita. Kasi si Emma, maputi. Si Anita, nasa morena side. Ibang kulay. Tapos si Emma, talagang matangkad. Si Anita, nandun sa petite side. Ganyan. Tapos si Emma, nasa nag-age na rin. Sabihin natin nasa matured side, nasa 30s na. Si Anita naman nasa bata na side, nasa young side or youthful, ganyan. So ibang-iba talaga sila. Si Emma, established na dito sa Philippines, as in may recall na yung pangalan kasi nga lumaban na rin sa ibang international pageant, tapos nag-host pa siya dito sa isang TV network. So kilala talaga siya. While si Anita, wala pang international experience pero solid na rin naman ang experience pagdating sa national, tas may solid fan base na rin naman. So malaki yung pinagkaiba nila. Ngayon, kung sino ang suit sa MGI, sino ba ang may 5Bs? Sino ang may 5Bs sa dalawa? Alam ko madidistinguish mo na yun, Clevex, kaya ikaw na makakasagot ng tanong mo. Kasi isa sa dalawang babaeng yon ang nakatumpok ng 5Bs or nakakuha talaga ng 5Bs. Ayan. Sabi ni Joel Nikki Buenafe. Sabi ni Ronald Emma Tiglao. Watching from Hungary. Uy, Rod, in Hungary, layo naman nararating natin. Nakakarating tayo ng Hungary. Kumusta dyan sa Hungary, Rod? Nakapag-travel ka dyan sa mga tabi-tabing bansa ng Hungary, no? Sarap dyan. Europe. Ayan, Nikki Buenafe naman daw si Joel. Parang AI daw ang mukha ni Anita, sabi ni Joel. Panong AI? Lumaban si Emma noong 2019 sa Intercon. Yes po. Binibining Pilipinas Intercontinental 2019 si Emma. At kung hindi, at para sa mga Gen Zs dito na siguro mga naging pageant fans lang after nung pandemic, si Emma Tiglao po ay nagmutya ng Pilipinas. After niya magmutya ng Pilipinas, nagbinibining Pilipinas siya noong 2014. Nag-semi-finalist siya, nakalaban niya dun si Pia. And fun fact, nung 2014 binibining Pilipinas, ang suot niya pong gown ay sinuot na gown ni Pia noong 2013. Yung light blue. Kasi nung time na yun, Cumbia era pa. So, Cumbia era pa, ganyan, mga gown sa baul ni Madam. Yung suot na gown ni Pia noong 2013, yun din yung naging suot na gown ni Emma noong 2014. At nagkagulatan daw sila, nakasalubong ni Pia si Emma, tapos nagkagulatan, sabi ni Pia, uy, ayan yung gown ko. So, pareha sila nasuot na gown. Then, 2019, bumalik si Emma, and then, luckily, naka-corona na siya sa Binibining Pilipinas, nakuha niyang corona, Binibining Pilipinas Intercontinental. And during that time, noong 2019, malakas si Emma. Actually, nirurut siya ng mga pageant fans for the International Crown. International Crown talaga yung gusto nila until yun nga. Nakuha naman ni Emma yung Intercontinental at natag nga si Emma as the happiest binibini dahil napakasaya niya nung nakuha niya yung Intercontinental Crown ng 2019. And then nanalo din siyang National Costume, Best in National Costume Award. Iconic yung national costume niya dahil gumawa ng national costume niya yung mga inmates mula sa Pampanga. So ganun siya ka-iconic ang nag-iisang Emma Tiglao. And then after nun, nagtuloy-tuloy na ang ni Emma, ang kasikatan sa mundo ng pageantry. Nakilala rin siya bilang Clout Queen. Sabi ng mga pageant fans, Clout Queen dahil lagi daw siyang nagpapagalaw ng baso every year na mag-uumpisa na ang Miss Universe Philippines pero never siyang sumali. Until now, na 2025, nagkatotoo na ang paggalaw niya ng baso dahil ito nga, sumali talaga si Emma sa MGI. And yun, after ilang years ng pananahimik, binasag niya nga ang baso at nag-decide siyang sumali sa MGI Philippines. So, nanalo siya sa Intercontinental. Nag-semis lang po siya sa Egypt noong 2019.
Pero naging maganda yung laban niya ng 2019. At si Emma din pala, ang isang, tama ba? Si Emma, back-to-back ang target niya ng 2019. Kasi noong 2018, si Galman, yung nanalo ng Miss Intercontinental. So, 2019 target niyang i-back-to-back sana, pero mahirap ang back-to-back. So, nag-semis lang siya ng 2019 sa Egypt. And then now, if mananalo si Emma sa Miss Grand International Philippines, tatargetin niya ulit ang isang back-to-back. Dahil si CJ ang nanalo, so tatargetin na naman niyang back-to-back. So, kung mananalo siya, kung sakali sa Miss Grand Philippines, matatagurian na siyang back-to-back breaker. Tama ba? Back-to-back breaker. Ayun na yung sasabihin sa kanya kasi lagi siya magtatangka ng back-to-back. So, ganun siya magiging ka-iconic. Iconic! Pero yun nga, magiging magandang laban ni Emma at kung sakaling mananalo siya, magiging maganda yung kwento ng kanyang pageant journey. Yun. Sabi naman ni The King, Katrina Johnson, bagay din siya MGI. Wala na kasi sa Binibining Pilipinas eh. Si Katrina Johnson, kung bagay sa MGI, masyado maputi kasi si Katrina Johnson eh. Pero pwede naman kung nandyan na. Kung sakali nandyan na, siya na yung representative, pwede naman baliin. Ang problema ko lang, yung skin niya masyadong malambot talaga. Para sila maputi ni Emma, pero iba yung pagkaputi kasi ni Katrina Johnson eh. Suit na suit talaga for MI. Iba yung lambot, iba yung features ng face. Kaya okay na si Katrina Johnson sa MI. Pero, parang yung ganung kaputi, yung porcelana talaga, parang hindi pa tayo nakakapagpadala nun sa MGI. Kasi mostly mga morena talaga ang pinadadala natin. Or kung maputi man, hindi naman ganun ka-porcelana. Hi kuya, sabi ni Derek. Hi kuya, sana manalo si Roxy Baines sa Miss Baguio para malakas ulit pang laban namin sa MUPH. Nalalakasan ba kayo kay Roxy Baines? Actually, stunning si Roxy Baines. Tattoo-west din. Ang issue ko lang or ang concern ko lang kay Roxy Baines, height. Malakas siya, kung titingnan mo siya, kasi maganda siya, proportion, statuesque nga, ganun. Yan, ganyan. Kung titingnan mo siya, ha, ang issue ko lang sa kanya, height. Kaya hindi ako nalalakasan kay Roxy Baines. Ngayon, maraming pambato ang Baguio. Alam ko si Genesis Latugat, mag-MUPH Baguio rin yan. So, abangan natin yung iba pa mga pambato ng Baguio. Anong masasabi mo sa Quezon Province? Quezon Province sa MGI Philippines? Hindi ko siya napansin actually. Hindi ko siya napansin. Thoughts kay Joy Barcoma for MUPH. Nakuha niya ang BWAP ng MWPH. Actually, hindi siya napapansin ngayon sa MEPH, no? Kasi napapansin siya ng mga fans kasi siya si Joy Barcoma. Pero pagdating dun sa competition, parang hindi siya ganoon kapansinin. Unlike dun sa iba niya mga kalaban. Siguro pwedeng hindi lang napapansin pero pagdating sa finals, baka siya rin naman ang bigyan ng mga placements, ganyan, ng awards, ganyan. Tingnan natin. Hindi ko bet yung look niya nung evening gown competition. Pero bet na bet ko siya nung nag-umpisa yung competition. Wait lang. Yon. Hindi ko bet yung look niya nung evening gown competition. Pero bet ko sana siya nung nag-uumpisa pa lang. Eh ngayon parang namamayagpag ngayon si Antipolo tsaka si Leyte. Silang dalawa. Parang silang dalawa yung naglalaban ngayon. Pero baka strategy na wag muna natin pansinin si Joy kasi baka siya yung mananalo. Let's see. Tingnan natin ha. Sabi ni Sinan, parang ang weak naman ng mga candidates ng MEPH. Paanong weak ba? Parang hindi mo sila nakikitaan na malakas sila. Actually, marami sa kanila magaganda. Hindi lang talaga ganun kaingay ang Miss Earth Philippines. Kaya hindi tayo ganun ka-invested. Actually, kahit ako, hindi ako invested sa Miss Earth Philippines. Hindi ko siya yung tinututukan talaga. Nakagaya ng log gown competition, hindi ko siya inupuan, tas pinanood, nireplay ko na lang, dinaanan, ganyan. Hindi lang din ako ganun ka-invested. Kaya siguro, ganun ka rin, Sean. Kaya nasasabi siguro nating weak yung candidate. Pero,
ang dami sa kanila magaganda, mga fresh faces. Yun naman na napansin ko. Nagulat nga ako Sabi ko, ang dami magaganda. Ganyan. Pero, ang nangunguna nga ngayon, sila Paz Leyte. In terms of fan base, makinarya, tsaka yun nga yung pinapakita sa competition. La Paz Leyte yung nangunguna. Pero tingnan natin sa finals baka may tumisod pa ng corona dyan. La Paz Leyte is Angel Rose Tambal. And then, ang pangalawa si Antipolo, Liz Mabaw. Silang dalawa yung nagkakarera ngayon. Tingnan natin yung iba pa. Yung mga bago, ganyan. Yung mga tiga Nueva Ecija, okay din. Gaganda nila. Mga Philcoms, ganyan din. Kahit naman may malakas na kandidata, di talaga sikat ang MEPH. Hindi ko alam, kasi noong 2023, nung naalala nyo kay Iliana, nung nandiyan si Iliana, parang okay naman yung ingay ng MUPH, ng MEPH na. Kung natatandaan nyo lang nung lumabas si Iliana noon, parang maingay naman Pero ngayon parang hindi talaga. Baka nagsawa na lang din ng tao, ganyan. Hindi ko rin alam Kasi pare-pares lang din naman tayo invested. Anyways, kailan ang Universal Woman? August 12 po. Next week. Next week na. Kasi week 1 na tayo ng August, no? So next week, August 12. Ito sabi ni The King. Speaking muna of Universal Woman, kasi nga si Jasmine Omay, ang tatangkain niya back to back. Ang hirap talaga ng back to back sa Universal Woman, lalo na't pangatlong edition pa lang nila. Pangatlong edition pa lang nila yon ng Universal Woman. So, bagong pageant pa lang, mahirap talaga yung back-to-back. Siguro, pinaka-expect na natin kay Jasmine Omay, first runner-up. At kung nagkataon na mag-first runner-up na naman si Jasmine Omay sa Universal Woman, siya na talagang first runner-up queen. Dahil si Jasmine Omay yung nag-first runner-up sa Miss Cosmo Philippines noong 2023. Nag-first runner-up din siya sa Miss World Philippines noong 2024. Kung sakali mag-first runner-up siya sa Universal Woman ngayon, siya na talaga ang isa sa mga pambansang first runner-up. Pero mukhang ayun na talaga yung kaya niyang makuha, first runner-up. Pero tingnan natin kasi baka naman makuha niya yung back-to-back dahil na rin sa kwento ng buhay, pageantry ni Jasmine Omay, baka deserving niya talaga at naka-align talaga yung stars sa kanya para makuha yung corona, tingnan natin. Deserve naman niya yon. Kasi nga alam niyo naman yung kwento ng buhay ni ni Jasmine, di ba? Hindi madali sa kanya hindi naging madali ang journey niya para makarating sa India, di ba? Kaya ayun. Ka-province ko 'yon, sa Tarlac. So nasubaybayan mo siya since binibining kanlahi. Nasubaybayan mo siya. Doon umingay ang pangalan niya after the Binibining Kanlahi, di ba? Tapos sa sumunod sa kanya sa Binibining Kanlahi, Vera Dickinson. Tama, Vera Dickinson. Then after Vera Dickinson, Zea Nestle pala. Tama ba? Then after Zea Nestle pala, si Sasha Lacuna. Tama ba? Grabe yung mga Tarlac, no? Yung mga tiga Tarlac, yung parang yung mga binibining kanlahi nyo. Yung mga binibining kanlahi nyo since Jasmine Omay, nagiging sikat sila, no? Grabe yung pag-build up ng nyo, ng town. Parang consistent kayo, yung Tarlac. Consistent sila. Okay, binibining kanlahi, every year yan. Tapos yung binibining kanlahi, yung mismong winner, siya yung nilalaban nila sa mga nationals. So, sa mga nationals na itong mga babaeng to nagiging sikat talaga, no? Grabe. Talaga nagkakaroon sila ng marka. Sayang din si Angel. Anong last name ni Angel, Beb? Basta yun, kaya bilib ako dun sa mga binibining kanlahi girls kasi sikat sila. Grabe yung naiiwan nilang mark. Simula kay Omay, kay Dickinson, kay Pala, tsaka recently lang kay Sasha Lacuna. Kaya, salute sa mga taga-Tarlac. Binibining kanlahi. Angel Locsin. Kailan MPE? Kailan MPE? August 9? Ito na ba? Sabado na? August 9? Or August 10? Nakalimutan ko na din. August 9 na nga ata. Ito na nga atang sa weekend. Anyways, ito sabi ni The King ulit, since MU, MGI, sana MW, MS rin. Ano yun? Sana makuha, magkabati-bati, shake hands, ganyan.
Ayan. Angel Gutierrez. Hindi ako familiar lang kay Angel Gutierrez. Nakikilala ko na rin lang kasi itong mga girls na to from binibining kang lahi pag nasa nationals na. So, doon ko na lang sila nakikilala. Bert, welcome. Okay, ayan. Luxin daw. Yun lang muna. Anong collab? Daking anong collab? Anyways, Miss Grand Philippines, August 24 na po. August 24 na ha. That's Sunday, Mall of Asia Arena. So, ayan, hindi tayo busy nan kasi weekend. Kaya nga masaya rin ako kasi wala akong work. So, makakapanood din ako sa Sunday ng live. Sa mga manonood, magkita-kita tayo doon ng live sa MOA Arena. Tsaka yung mga nakabili ng ticket, huwag kayong mag-alala kasi valid pa rin naman yung mga ticket nyo kahit naka-date na August 12. Ano pong nangyari sa supposed pageant ni Nikki Buenafe? Sabi ni Joel. Yung supposed pageant ni Nikki Buenafe ay hindi po natuloy. Multinational, no? Hindi po natuloy siya. Kaya parang naging eme-emeng title lang yung nakuha ni Nikki Buenafe noon. Kaya nga nag-decide na lang si Nikki Buenafe na sumali ulit sa edition na ito ng Miss Grand Philippines. Kaya nga, feeling ko talaga may corona yan si Nikki Buenafe. Bibigyan niya ng corona kasi hindi natuloy yung supposed pageant niya na Miss Multinational. Kung bibigyan naman si Nikki Buenafe ng corona ngayon, deserve naman niya. Kasi iba talaga yung aura ni Nikki Buenafe sa personal. And then, iba na yung confidence niya ngayon. Yung sasalita siya, iba na. Talagang confident na. Kaya sabihin na natin, sige, pinagbigyan na kasi hindi natuloy yung pageant, kaya binigyan ng corona. Pero deserve niya rin naman ng talaga. Kaya feeling ko rin face of beauty ibibigay sa kanya. Yan sabi ni Tim. Feeling ko rin face of beauty. Ang ganda talaga niya sa personal. Iba yung aura niya. Kahit ako, na-amaze ako sa itsura niya. Kung wala nga si Emma, lakas din sana nito sa MGI eh. Pero alam natin yung ganung hulma kasi yung foreign G, yung mukhang foreigner, mukhang hindi papatok talaga sa sa MGI. Yung mukhang hindi Pinay. Kaya, face of beauty na talaga yung pinaka pwede kay Nikki. Ayan. Sabi ni The King, lagi na lang daw postpone yung multinational. Sayang si Isabel De Leon. Kamukha ni Ann Patricia. Talaga ba? Si Duday, kamukha ba ni Ann Patricia? Pero tagal na 2019 pa, bago pa mag-pandemic. Oo. Siya ba yung may sakit? Jerry Sino. Di ba nanalo si Duday? Naalala nyo si Duday? May nanalo pa ulit ata Miss May Multinational pagkatas ni Duday. Tapos si Nikki Buenafe na. Di ba palakdaw sila? Tapos hindi rin ata natuloy yung pageant. No? Nakalimutan ko na. But yeah. Sabi naman ni user 6384072, wala po bang additional crown sa Binibining Pilipinas? Wala pa rin po hanggang ngayon. Abangan na lang natin next year pag may pageant na kasi baka bigla namang i-announce nila yan. Pero hanggang ngayon wala pa rin. Hindi pala lumaban si Duda. Yes po, hindi na nakalaban. Inabutan na ng pandemic hanggang sa hindi na natuloy yung multinational noon. Yun. Ang concern ko lang din kay Duday Hayat, sobrang liit niya. Emma Tiglaw, ano say mo kuya? JB, yan. Kanina pa natin sinasagot yan. Nagkwento na nga ako ng talambuhay ni Emma kanina eh. Simula kanina, i-content ko nga yun yung sinabi ko kanina eh. Ayun, i-content ko na siya. Pero yun nga, say kay Emma, siya pa rin po ang pinakamalakas. Hindi lang din naman ako ang nagsasabi. Lahat naman tayo, karamihan sa atin. Si Emma talaga. Nasaan po yung franchise ng Intercon? Nasa Mutya ng Pilipinas. Nasa Mutya ng Pilipinas po. At ongoing yung edition nila. Nagpapa-audition nga sila eh. Pero yun nga, no, malapit na yung December, November, yung mismong Intercon pageant. Pero hindi pa rin naumpisahan ng Mutya, no. Naitopic na rin natin to sa mga last live natin. Nasabi ko nga, sana hindi na lang umalis ang Intercon sa BBP. Talagang wrong move yung pag-alis na sa BBP kasi talagang nawalan sila ng alam mo yun, ng amor sa mga Filipino pageant fans. Hindi na maingay yung pageant. Sabi ni naman ulit ni The King. Ayun, ang daming sinasabi ni The King. Yung Binibining Pilipinas, kahit MI na lang matira, di pa rin nagfe-fade yung quality. Correct. At inaabangan pa rin talaga natin siya. Kahit hindi natin siya inaabangan pag mga pre-pageant activities, pero pag mismong live, lahat tayo nakatutok. At
na-miss tayo sa outcome ng show nila. Like, nung nangyari recently, di ba? Kaya yes, kahit MI na lang matira. Actually, kahit wala na eh. Kahit ang paglabanan na lang dyan title, yung mismong Binibining Pilipinas. Ikaw yung Binibining Pilipinas, kahit wala ka ng labanang international, okay na yun eh. Kasi history na talaga siya eh. Naka-ano ka na eh. Alam mo yun, parang magiging part ka ng history kasi nga for over 60 plus years, ganyan. Isa ka sa mga girls for over 60 plus years, diba? So parang ano ka, parang nakatatakad na talaga sa history books. Kaya okay yung title, alam mo yun. Karangalan talaga siya. Kasi hodang may compete kang international pageant o wala. Talagang karangalan makakuha ng titulong Binibining Pilipinas. Yes, sabi naman ng Universal Pageants. Ang lakas ng Venezuela kapag si Atisa na yung lumaban. Sana di magayas sa MI 2018. Ang lakas ng Venezuela kapag si Atisa na yung lumalaban. Pag si Atisa ay nasa international stage, yung kalaban yung Venezuelan, malakas. Hindi ko pa na-assess yung kung sino man yung Venezuela ngayon. Abangan na lang natin pag malapit na yung pageant kasi diyan naman magpapasabog yung mga yan. Pero inaabangan ko din talaga yung mga Latin girls yan, kagaya ng mga Ecuador, Chile, kasi ito yung mga matutulog na ngayon sa social media. Ano pong mas matagal na pageant, Intercon or ME? Intercontinental. Ang lakas na si Venezuela. Totoo po bang parang reality show na yung Miss Earth USA? Hindi ko po alam. Hindi po ako nakasubaybay doon. Hindi ko po alam. Yung reality show. Ang alam ko lang, yung Miss Universe Latina. yung may nanalo na reality show. Ayan. Sabi ulit ni The King, bowl ni Madam Stella Reveal. Ha ha ha. Yung Narnia daw, sabi ni Pia. Ano ulit yung kwento dun sa Narnia? Sorry. Sinabi niya ba yung term na Narnia? Pero nakakatawa talaga yung mga baul gowns. So, ayun ang isa sa mga inaabangan ko sa mga binibini nun eh. Kung sino yung ulit ng gown. Tsaka kung ano yung itsura ng gown. Kasi naging inspiration ko pa yung mga cumbia gowns dun sa mga paper dolls ko na dinodrawing. Ng mga cumbia gowns. Nandito pa nga yan hanggang ngayon. Ang dami nila eh. Puro cumbia gowns yung inspiration ko nun. Sabi ulit ni Tien, nakakaloka na may Miss Universe Latina. Yun nga din. Di ba napag-usapan natin yung last live? Naloka din ako. Pero sabi ko nga, mukha namang hindi nila masusustain yung Miss Universe Latina. Parang special ano lang siya. Special edition. Special participation. User 638. Si Madam Stella po ba yung National Director? Siya pa rin naman. Ngayon hindi naman pinapaltan na si ganito National Director. Siya pa rin naman. Pero hindi lang talaga visible or hindi na lang talaga siguro ganun 100% na nangingialam. Matyaga. Jujusok na tayo sa top 5. For sure. Miss Universe? Hindi ko naman sure pero wini-wish ko na at least top 5. Actually, hindi naman ako nag-wish ng Corona for Atisa pero at least top 5. Yun, manage your expectations ulit. Huwag muna tayo mag-wish. Pero at least top 5. Carry na yon. MJ, hello. What's up? Naalala ko tuloy si Antonia. Si Antonia yung malapit na talaga sa Corona, no? At kung nagkataon na si Antonia talaga yung nanalo ng Miss Universe noong 2023, siya na ata ang kaisa-isang international beauty queen na dalawang best nanalo sa mga inaabangan nating international pageant, especially sa Big Six or sa Alpha 6 Crowns. Yun nga, supranational at Miss Universe. Kung siya yung nanalo. Pero dahil nga nag-first runner-up siya, mukhang siya pa rin talaga, no? Siya pa rin talaga yung nakausad sa pinakamataas na placement. Tama na siya pa lang ang beauty queen na international title holder na nakausad na. Tama siya pa lang kasi first runner-up tapos supra siya eh. Tapos ang sumunod sa kanya, sila Leila Miswane. Kasi gagawan ko to ng content pero hindi ako sure sa sasabihin ko. Basta ang alam ko lang si Antonia. Tapos pangalawa sila Leila Miswane. Kasi sa Leila, nag-second runner-up sa Miss Universe tapos nanalong Miss Supranational. So, what are your thoughts? Sabi ni The King, si India dati. Intercontinental 1997. Okay.
Kaso ang problema ko kasi kay India, Intercontinental yun na panalunan niya. Parang ang kino-consider ko lang sa gagawin kong content, yung 6. Ano ba yung 6? Yung Big 4, yung Grand International, tsaka yung Supra. Kung sino yung tumbling lang dun sa 6 na yon. So si Antonio pa rin yung pinakamataas, no? Sabi ni Oroy, si Catriona daw. Si Catriona naman kasi, nag-top 5. Anong tawag sa placement ni Catriona? Top 5 sa Miss World. As in, hindi runner-up placement, ah. Hindi katulad ni Antonia, tsaka nila Leila Miswane, na nag-runner-up. Sabi naman ni Jet, hello Jet, Lara Data. Oh, consider niya si Lara Data, kaso Miss Globe kasi yung kay Lara dati. Teka lang, Lara Data, Miss Globe, nag-Miss Globe ba siya? Talaga ba? Nag-Miss Globe ba siya? Pero yun nga, i-consider ko lang sa content ko yung alpha, yung 6 nga, yung 6, yung 6. Yung Miss Grand tsaka Miss Supranational. Andrea Mesa, hi, pwede. Oo nga pala, Andrea Mesa, nung runner-up siya sa Miss World, first runner-up ba? Kung first runner-up si Andrea sa Miss World, tapos siya yung winner, siya yung number 1. Kasi, ano yan Big 4, Miss World at Miss Universe. Tama ba? First runner-up ba si Andrea Mesa? Oo nga, si Andrea Mesa yung number 1. Andrea Mesa, Antonio Porcild, tapos sila Leila Miswane. Tama? Okay, yes po. O, sige, ayun, kompleto na yung content ko. Kung may naisip pa kayo, sabihin nyo lang dyan. Kasi ko-content ko yon. Yung mga nagpag-talon-talon sa Big 6. Tapos yung mga successful crossover siguro yung title, ganyan. But wala daw ang intercon pageant sa Big 6. Hindi ko din alam. Basta lagi lang natin nababasa, pag Big 6 sinasabi, yun nga, yung Big 4 plus Miss Grand tsaka Miss Supranational. Siguro dahil sa kung sino yung talagang inaabangan ng tao, kung saan nakatutok yung tao, ganyan, in terms of kasikatan, kaya ayun yung nasabing 6 Alpha Crowns Kineso, blah blah blah. Kaya ayun, baka ganun. Kasi doon naman talaga tayo invested yung sa Big 4, tsaka sa Supra, sa Grand, ganyan. Kaya siguro sila yung Big 6. Do you think Krishna will join MUPH someday? Parang, pero feeling ko magtatapos muna siya ng pag-aaral. Kasi sabi niya lagi sa mga interview, magtatapos muna siya ng pag-aaral. Which is okay naman talaga. Study first. Bakit palagi mataas ang pride ng Indonesia? Mataas ba ang pride? Kasi parang feeling ko tayo lang naman ang gumagawa ng ng issue. Pinag-aaway lang natin ang isa't isa. Kaya ang nagiging ending, feeling natin mataas ang pride nila pero parang wala lang naman sa kanila yon. Tayo lang yung mga pageant fans or yung mga ibang pageant fans, ginagawa lang big deal, ganyan. Kaya ang ending, mataas ang pride pero parang wala lang naman sa kanila yun. Opal sa Shatas, dethronement is so worth it. Bakit the king? Na-dethrone ba si Opal? Dethronement sa Miss Universe. Paano worth it? Tapos si Opal, nakalimutan ko pala si Opal, no? Siya yung nanalong Miss World. Technically, kasali rin siya dun sa natin. Sa ranking natin. Kasi third runner-up siya sa Miss Universe. Tapos nanalo siya sa Miss World. So, technically, kasali pa rin siya. Though dethroned nga siya. Pero technically, kasali pa rin siya. So, pang-apat na si Opal. Ulit, Andrea Meza, Antonia Porcild, Leila Miswane, tapos si Opal. Pang-apat. May pang-5 pa ba? Sino pang pang-5 sa tingin nyo? Sino pa yung pang-5? Yung nagpatalon-talon sa Big 6 tapos Tapos nanalo yung successful. Airy, do you think may hinahanap na prototype sa Supra kasi pa iba-ibang type based on last year's winner? Prototype, feeling mo ba meron? Prototype. Feeling ko meron pa rin talaga. Kung ano yung kamukha ni Brazil, kung sino yung parang Brazil. Yung parang Brazil ngayon, ganun talaga.
Oo. Ganun talaga. Si Indonesia, yung last year, malaking babae gay si Indonesia. Malaking babae talaga siya, modeless siya. Nakita ko siya sa personal. As in, modeless siya. Hindi lang European yung features niya. Kasi nga Asian yung features niya. Pero gusto talaga nila sa Supra matatangkad. As in, malalaking babae. Mahaba ang leeg, mahaba ang galamay, maliliit Barbie arms, ganyan. Basta yung mahaba, gusto nila yung mahaba. Kasi yun nga din yung nagdudwell tayo na bakit sa Indonesia, pero yung nakita ko sa Indonesia sa personal, Supra siya, as in Supra siya, tas nanlilisik yung mata niya. Hindi lang European yung features niya or yung mga western features kasi nga Asian siya. Pero prototype talaga siya. Kaya yung sabi ko, okay. Malayo siya kay sino yung panlaban natin noon, yung nakalaban niya. Alatea, malayo siya. Malayo rin siya kay Pauline, si Indonesia nung last year. Kaya napaano na lang ako. Yung nakita ko siya, okay, kaya pala. Ganon. Basta yung mga haba ang gusto nila. Bet ko talaga sa MU 2018 Belize. Nang enjoy talaga ako sa kanya. 2018 Belize, hindi ko na matandaan daking Belize. 2018, natatandaan ko na lang nun si Albania. Yung laging na ganon. Pag Albania, laging na ganon. Era, hello. Silent viewer daw si Jaylee. Hello, silent viewer. Kumusta naman dyan? Katrina would definitely gain so much in Miss Supranational. Si Katrina okay na siya, pero depende sa mga kalaban talaga. Kasi malay may bilang lumitaw dyan, nahigante din, ganyan. Modelesque, statuesque, may mga lumigitaw dyan na ganyan. Yun na. Iri, si Belis yung sinabi na binili raw ni Kat yung corona, hindi ko na matandaan. Talaga ba? May ganyan bang issue? Hindi ko na matandaan. Babalikan ko mamaya. 6 flat queens pala dapat. Kung meron it's me Henry kung meron. Pero mahirap kasi hanapin yan sa Pilipinas. Yung mga 6 flat queens, mahirap yan. Merong ganyan, pero talaga may mga halfies. Halfies talaga like si Amanda last year Amanda this year sa MUPH, mga ganun. Pero 5'11 lang siya, di ba? Ang hirap hanapin ng mga 6-footer. Siguro may mga 6-footer, hindi naman malakas ang appeal. Kasi yung iba matatangkad, hindi malakas ang appeal Yung parang walang dating. Yung iba naman ang liliit, pero sobrang lakas ng dating. Parang hindi lahat talaga binibigay. Ano po yung 6 flat, 6 foot? Elaine Bernales Albay. Raven Doctor. 6-footer ba yun? 6. Talaga ba? Hindi ba sila 5'11"? 6-footer. Si Doctor. Talaga ba? 6-footer. Kalimutan ko na yun. 5'11". 6-footer ba yun? Pero si Raven Doctor pwede. Oo, pwede yon. Ano lang. Kailangan lang itone yung katawan. Kasi yung last year niya sa MUPH, may mga mahalata may mga baby fats, ganyan. Kasi nga bata pa. So, kailangan lang niya ng tuning, ganyan. Or mag-matured lang. Same with Elaine Bernales. Ayun. Kailangan lang din mag-matured. Tuning lang din ng katawan, ganyan. Para maging Brazil na. Daming 6-footer queen sa provincial pageant. Kailangan nila maglabasan. Pero guys, hindi lang basta 6-footer na kailangan may dating, Si 6-footer may dating kasi may mga 6-footer talagang walang dating. As in parang wala lang. Kailangan maganda Maganda. May dating. Matangkad. Christopher Supra, hindi na ata kaya ng edad. Hindi na kaya ng edad. Ay, ito pa pala. Yung Supra, wag pala tayong malilito. Pilipina. Mukhang Pilipina. Supra, pag Philippines, mukhang Pilipina. Yun yung gusto nila din doon. Hindi mukhang hindi mukhang tiga Costa Rica, mga ganon. Hindi mukhang tiga ganyan. Eloisa Howard, pwede. Pwede na yun. Oo, pwede. Sabi ni University, Eloisa daw po. Yes po, pero parang, hindi ko alam, baka ayaw na rin naman niya mag-pageant. Kasi ang ang hirap, kunyari, gusto ni Eloisa,
Magmi-Miss Universe siya para siya maging Supra. Magmi-Miss Universe Philippines siya. Paano siya magmi-Miss Universe Philippines may franchise ang Laguna? Hindi naman siya pwede bumalik sa Miss Universe Philippines Laguna. Kasi siya nga, nanalo na siya sa Miss Universe Philippines Laguna. Kaya ang hirap. Ang hirap ng sitwasyon, di ba? Kung nga gugustuhin man ni Eloisa sumali para makuha yung Supra title, dahil dun sa mga gantong setup natin, hindi talaga uubra. Unless si supranational pupunta sa ibang organization. Gigets nyo? The one who is nakalaban ni Harina sa Isabel, liit din yun eh. Maliit din yun yung nakalaban yung nag-trending na nakalaban ni Jarina Sada sa Isabela. Maliit. Matangkad. Ang kailangan nga matangkad, mahahaba. Mahaba ang liig, kalamay. Feel ko hanap Shatter Seater Province franchise. Ang problema kasi, pwede naman yun, i-adapt siya ng ibang Seater Province. Pero, alam mo yun, hindi maganda tingnan na nagpapaikot-ikot ng representasyon. Kunyari ako Laguna ngayon, tas bilang bukas Palawan na ako. Tas sa isang bukas Ilocos Norte. Hindi maganda tingnan. Hindi ako nagagandahan din tingnan. Pag paikot-ikot. Ang tawag natin doon, nangangabilang bakod, nangangapit bahay. Very analakri. Oo, ikaw nagbigit ng pangalan ah. Hindi, pero ako din, ayoko ng mga beauty queen na paikot-ikot. Nahihilo ko. Kunyari, Carlo Yola Laguna. Next year naman, Carlo Yola Camarines Sur. Diba? Ano mararamdaman nyo pag paikot-ikot? Pero syempre, kung ayun ang gusto nila, edi go lang. Kasi minsan, kaya naman nagpapaikot-ikot ng babae. Nandun yung nagbibigay ng pera eh. Nandun yung nag-sponsor sa kanila eh. For example, Chelsea Fernandez. Tacloban. Tapos bilang naging Sultan Kudarat. Kung nandun din yung pera kasi, yung sponsor, edi wala rin naman tayo magagawa. May bayad po ba ang Miss Earth Philippines? Bakit wala sila ticket price? May bayad siya. Sa Okada siya gaganapin. Hindi ko lang alam kung saan bibili ng ticket. Pero may bayad yan, imposibleng wala. Siguro, mismong sa pageant mismo, sa araw na yon, pupunta na lang kayo sa Okada, pipila, doon na rin kayo bibili. Universal Woman, yan sabi ni It's Me, BJ. Universal Woman is kahit pala trans pwede. Yes po, pwede. Yun nga po si Kilin Trajano, kung kilala nyo, siyang maging representative ng Arabian region. Siyang Universal Woman Arabia. Kasi pwede siya. Kasi nga universal, di ba? From the title itself, universal. Doon nga rin ako nagtake. Universal Woman pala, ba't may age requirement? Di dapat, wala siyang age requirement kasi universal. Kaya yung na-disqualified si Santos, Sofia Santos, di ba? Na-disqualified siya due to age requirement. Tapos napatanong ako, sabi ko, ba't may age requirement and universal nga? Yung pala, okay. So, bentahe pala sa Universal Woman yung mga matured woman talaga. Yung mga nasa matured side. Yun. Ganda ng advocacy niya. Ni Trajano ba? Ni Kaylin. Joel, may lahi pala siya. Gazini. Yes po, ngayon yung pala nalaman. Ngayon mo lang nalaman. Ito sabi ni Irie, good question. Do you think dapat bumalik si Shubi sa pageantry? Yes. Ako yes na yes, kahit si Easy. Maliliit sila, oo. Maliliit silang girls, pero may mga pageant na bagay sa kanila. At pagbalik nila sa pageantry, ang laki ng fanbase nila. Makakatulong yon. At kahit sabihin nating wag na kasi sikat na rin naman sila, panigurado marami na silang project ng pagiging artista, pero makakatulong pa rin sa kanila yon. Pandagdag credentials. Alam niyo yon? Pandagdag credentials sa inyo. Para sa Erlyn Budol. Ganyan. Tsaka makakatulong yung fanbase nila. Malaking clout yun kung gugustuhin nila. Kaya go lang ng go habang mga bata pa. Push lang ng push. Total, hindi naman sila nag-umpisa eh. Si Etrata, si AZ Martinez. Lalo na si AZ kasi title holder si AZ. Doon din naman sila nag-umpisa. Kaya push na ng push. Si Charlie Fleming daw, kaya Charlie may chance of agent. Charlie Fleming, yes, gusto ko rin siya makita kung bet niya.
Kamukha talaga ni Duday San Patricia. O nga, daking nasabi mo na kanina. Pero hindi ko nakikita. Balikan ko ulit San Patricia mamaya. How to unsee. Sang bagay na pageant si Shuvi if ever. Yung mga tipong Asia Pacific, sa ALB Circle of Pageant siya pumunta. Yung mga tipong Asia Pacific, ganyan. Yung mga Face of Beauty, ganyan. Bagay siya doon. Mamaya po Pearl of the Orient yon. Senpen, Pearl of the Orient, hindi Ocean. Ayan. Ay, kahit pala Miss Earth, sina Easy, yung dalawang yon. Si Shuvi Etrata, pwede. Kasi hodang maliit o malaki ka naman dun sa Miss Earth eh. Makatulong sa kanila kasi yung clout. Sayang yung clout eh, nandun eh. Parang Herlin Budol, di ba? Si Herlin Budol, malaki yung clout niya, nagbinibini siya. Actually, kahit magbinibining Pilipinas silang dalawa eh, ang lakas nila eh. Para silang si Dalia Varde. Yung candidacy nila parang Dalia Varde, ganyan. Yung mga magra-runner up ka talaga, ganyan. Ayan, Vicky. Ayan, sabi ni The King may pagka-Vicky. Oo, ganyan siya lalabas. Yung candidacy niya parang sina Vicky. Ganyan. Jovan Obejas. Angel Rose Campo tambal naman daw for MPE. Sa ngayon, mukhang siya. Pero tingnan natin kasi baka matisod pa sa kanya. Baka mag-ibang ihip ng hangin. Pero so far, mukhang sa kanya ang Miss Philippines Earth title. Tingnan natin. Although deserve naman yan si Angel, wala namang kaso dyan. Nakakausap ko siya since Miss Universe Philippines last year. Sobrang bait nan. Thoughts about 2 MPE from Bulacan. Chelsea and hindi nadadaanan ko lang sila. It's me, Henry eh. Hindi ko sila na-assess. Easy nanalo sa international pageant kaya for sure malakas yan. Yes po, kaya ngayon yung sabi ko kanina. Especially Easy, ituloy niya lang yan. Kasi yun nga, doon naman siya nag-umpisa eh. Mahalay naman natin. Doon pala talaga siya. May news po sa gown designer na Tisa. Confirm na po, Val Taguba. Guys, sa mga nagtatanong kung sino po yung gown designer ni Atisa, it's Val Taguba. Confirm na. Mirna Tambog. Aling Mirna, hello. Bianca Tapia kung di pa engaged pang Miss Earth. Kaso, ayun nga po, engaged na. Talaga sinulit lang ni Bianca Tapia yung 2024, no? Nag-Miss Universe siya, tapos talon agad sa kabilang bakod. Then eventually, naka-corona naman, pero tourism. Pero yun lang, sinulit niya lang yung 2024, tapos ngayong 2025. Iba na ulit yung ano niya, yung plano niya sa buhay. Kaya yun. Jayesha. May tinatanong si Jayesha. Agree ka ba na Ate Chona si Chelsea manalo? Actually, di ba nagkalat siya sa social media? Sa perspective ko bilang nakakausap ko si Chelsea nung nag-umpisa pa lang siya sa MUPH. Tapos, pag tititigan mo siya, makikita mo naman genuine siya. Kaya hindi ko masasabing Ate Chona siya. Sabi ko, parang imposible naman kasi nga, nakita ko si Chelsea nung last year, di ba? Lagi kami nakabuntot sa mga event. So, na-observe ko siya, parang hindi niya kayang gawin yon. Pero dahil nga ngayon, marami na nagbago, especially, yun nga, iba na rin yung status ni Chelsea. Hindi natin masabi kung totoo ba yung mga kumakalat sa social media. Ngayon, baka natsyempuhan lang. Alam niyo yun, natsyempuhan lang ng mga nagbi-video, yung mga naka-experience na siguro natsyempuhan lang na ganun yung naging response niya kung ano man yun, tas nasabing attitude. Baka dun lang naman. Hindi naman yung sa lahat ng oras. Gets nyo? Yung parang lahat naman tayo minsan, talagang matsyempohan na maitang ulo natin, ganyan. O baka ganun lang, natsyempohan lang na ganun. Pero feeling ko hindi niya kayang gawin yun. Or baka may iba na rin talaga siyang, alam mo yun, iba na yung plano, ganyan. Iba na talaga. Ewan ko, hindi ko alam. Hindi naman natin siya kilala talagang lanlubusan. Ito, sabi naman ni, ito muna si The King. Si Amy Schweighardt, glowing siya talaga now, hoping for redemption. Gusto mo pa talaga siya makita? Si Imelda Schweighardt? Talagang gusto mo pa talaga siya makita, no? Ayaw mo na pagpahingahin?
Ito, Irie, sa tingin mo kaya bakit di nakapasok si Atisa sa Cosmo? Hindi po dahil sa gown niya. Hindi talaga siya bet ng organization. As in, walang may bet sa kanya, kaya hindi siya pinasok. Pero talagang nung time niya, alam niyo kung gaano nag-perform si Atisa Manalo. Me, if ever si Emma Manalo sa forecast mo, ano makakarating niya? Top 20, 15, or 5? If siya'y mananalo ng MGPH, tapos pagdating sa Miss Grand International Pageant, ano yung mararating niya? Expect na natin sana top 5. Syempre, hindi pa tayo mag-expect ng corona, pero i-wish natin na sana top 5. Pero mukha naman kaya niya mag-top 5 ni Emma Tiglao. Pag nasa Miss Grand, ano na siya? Pageant. Kasi parang ngayon, nakikita ko sa kanya, equal lang sila ni CJ eh. Parang, ano sila, equal talaga. Kaya niya yun. Go for Charlie Fleming daw sa Miss World, sabi ni Lexi. Maganda yun si Imelda. Maganda si Imelda Schweigart actually nung prime years niya. Nung unang-una ko siya nakita, 2013, batang-bata pa siya noon, 17. Gandang-ganda ako talaga sa kanya. Maganda siya, lalo na nung prime years niya. Then 2016, nag-Miss Earth siya, bata pa siya noon. Yun. Ganda niya. Pero syempre nga, as we grow old, as we matured, nag-iiba talaga yung ano natin, hulma. Yun. Sino top mo sa ME? Top ko sa ME, wala pa po. Kasi hindi naman ako invested sa Miss Earth. Pero, it's gonna be Angel Rose Campo Tambal versus Liz Mabaw so far. Age ko, hulaan mo. It's impossible di siya maka-top 5 dahil kamukha niya halos lahat ng past queens ng MGI. Correct. Tsaka may clout. Tsaka it's me, Henry, may clout yung pangalan kasi ni Emma. As in, pag sinabing Emma, kilala sa Pilipinas. Pag sinabing Emma, People's Queen, kilala sa Pilipinas. Yung alam niyo yun, yung kilala. As in, kilala. Kilala lahat. Imposibleng walang hindi nakakakilala. Kaya, kaya niyan mag-top 5. Para siyang si CJ, di ba? Yung candidacy niya ngayon, parang candidacy ni CJ na lahat talaga gulat. Miss Universal Women Final, August 12. August 12, be! Check lahat more CJ vibes. Tsaka maganda kay Emma Tiglao. Ito lang, na-observe ko lang sa mga activities. All out. Kasi di ba gusto ni sa MGI dapat hindi ka mahiyain. Di ba dapat hindi ka mahiyain sa MGI? Hindi kayong laging parang nakaganon. Yung maglalakad parang mga nakaganon. Alam mo yun? Yung lalakad nakaganon. Si Emma talaga hindi siya ganon. As in all out siya lagi. As in nag-uumapo yung confidence. Yun yung napansin ko sa kanya. Kaya nasabi kong para siyang si CJ. As in di ba gusto natin yung mga baklang-bakla lagi. Yun yung napansin ko sa kanya. Yun, bida-bida, sabi ni It's Me Henry. Bida-bida. Oh, although, bida-bida in a positive way, hindi yung negative na bida-bida. Basta nag-uumapo yung, niya, yung confidence. Siguro dahil nga nakatulong na TV personality siya, yun nga, kaya di ba sa mga interview nga niya, di ba? Para siyang yung host. Para siyang hindi contestant, para siyang host. Siguro nakatulong nga na TV personality siya, kaya yung confidence niya talaga nag-uumapaw. As in, yung parang hindi na talaga nahihiya. Hindi na mahiyain. Hindi nag-hold back sa performance, sa mga gagawin. 'Di ba yung may video ko na in-upload, yung eksena niya na maglalakad lang sa harap kasi lilipat ng pwesto. Na okay, dun kayo sa kabilang pwesto, talagang eksena yung paglalakad niya eh. Tapos ngiti-ngiti siya, ganun lang. Yun. Parang si Selena Santos. Si Selena Santos yun, no, yung 2024. Ito sabi ni Henry. Not like Miss Dominican Republic. Ganun siya, yung parang si Selena Fria Santos, di ba yung pangalan nun? Yung Dominican Republic last year, yung sa hallway, yung laging eksena. Parang ganun si Emma. Oo, yung parang pag lalapitan ng camera, gaganon-ganon lang bigla. Ganun siya. Pero hindi yung katulad na ganun kapampam, ha? Ayan, tama si It's Me Henry. Ayun. Selena, naalala ko na, Selena Fria Santos, bumbuo yung pangalan. Ang sabihin lang yung bansa, sinabi niya pangalan.
Um, try ko kainin yung buto ng rambutan. Ano nangyari, The King? Pero nakakatuwa yung Selena Freya Santos, no? Kasi di ba kinontent nga natin yung MU page. Every year may content ako doon. Eksena talaga siya lagi eh. Pag tinatawag siya ng camera eh. Pero maganda yung ganun na. Maganda yung ganung vibe. Yung eksena ka lagi, pag tinawag ka ng camera, hindi ka nahihiya. Eksena ka. Yun. Maganda siya actually. Maganda yung ganung vibe. Kasi kung ako candidate, hindi ako ganun kasi mahihiyain ako. Pero siya, hindi siya mahihiyain. Ganda yun. Del Yarn. Anong Del? Suplada daw si Chelsea. Hindi ko po alam, Archie ko, kasi hindi naman natin siya kilala talaga ng lubusan. Pero ako, hindi naman niya ako nasupladahan ever since. Nagkakasama kami sa mga events, hindi naman niya ako nasupladahan. Kaya iba-iba tayo ng perception. Hindi ko naman masasabing opo. Kasi hindi naman siya nakagawa ng hindi maganda sa akin. You saw the young Chelsea, the one with green gown. Oo, it's me, Henry. Tawa ko lang tawa doon. Guys, ito yung sasabi ni It's Me, Henry. Yung memes, yung naka-green gown na pinagkabit yung picture ni Chelsea. Tawa ko lang tawa doon. Kasi talagang sakto yung gown eh. Kamukhang kamukha ni Chelsea eh. RR. Feel mo ibibigay kay Jasmine Omay ang second crown ng Universal Woman Org. Back to back ba? Yan nga po, nabanggit ko na rin yung kanina, RR. Mukhang malabo, pero sana oo, kaya, pwede. Pero mukhang malabo kasi bago pa lang yung pageant. Siguro yung pinakamataas na pwedeng ibigay, first runner-up. At wala namang kaso kung first runner-up. It's me, Henry. What if Atisa fell on MU again? She might win. Oh, pwede. Pwede replicate yung ginawa niya. I-replicate yung ginawa niya sa Miss Universe pageant. Pwede. Let's see. Ano pa ba? Ano ba mga tanong nyo? It's already 5:59. Nakaisang oras na tayo. Ang bilis ng oras. Pero kung may tanong pa kayo, sige, tanong nyo lang. Pink gown is her charm. Yes, it's me, Henry. Pink gown talaga ang kanyang charm, no? And, baka ito, mag-pink ulit siya. So, tingnan natin. Yung suit niya sa ball kagabi, Val Taguba din yun. Magaganda creation si Val Taguba actually. Fan ako ng mga gawa ni Val Taguba. Mag-ear cuff daw siya. Wag naman sana na mag-ear cuff. Okay na yung kay Katrina. Ay, kay Katrina na nakita natin ear cuff. Anay T, bakit ayaw na Miss Cosmo kay Atisa? Bakit daw ayaw ng Cosmo kay Atisa? Hindi nila bet na manalo yung Philippines. Hindi naman mismo kay Atisa. Hindi mismo kay Atisa. Ayaw lang siguro nila manalo yung Philippines. As in yung Philippine sash. Yung may hawak na Philippine sash. Ayaw lang siguro nilang umabante. Pero hindi mismo kay Atisa. Nagkataon siya lang yung may hawak ng Philippine sash. Basta yung time na yun, mahalata mo talagang ayaw nilang panalunin ng Philippines. Kahit performer na talaga siya. Joel, sino ang favorite Filipino designer? Favorite Filipino designer ko po, Mark Baumgartner. Mga design ni Mark Baumgartner po nung araw. Sino pa ba? Mark Baumgartner, Louis Pangilinan. Ayan, yung mga pageant gowns. Leol Modal, yung mga ganyan. Ayan, Val Taguba. Tapos recently si Manny Pangilinan. Magaganda yung mga gown niya. Magaganda yung mga gawa niya recently. Ayan. Simula nung nasuot ni Chelsea. Tapos yun. Susunod na. Manny Pangilinan. Ano ba? Manny Halasan. Sorry. Manny Halasan. Manny Pangilinan pala yung sinabi ko. Yes, Halasan. Natawa ako sa Manny Pangilinan. MVP. Miss Cosmo is the next MGI ba? Malayo po. Marami pang kakaining bigas sa Miss Cosmo. Pangalawang taon pa lang nila ngayon. Marami pa silang kakaining bigas. Leal Modal palagi mabigat ang design. yung mga 2016 Jet, yung mga unang nakikilala pa lang natin sila. Di ba, mga 2016, 2017. Bet ko yung mga gown ni Leal Modal kasi nga, mga serpentine, mga mermaid. Mahilig ako sa mga ganung gown.
Kasi sa Binibining Pilipinas, ganun yung mga napapanood kong gown, yung mga mermaid, ganyan. Tapos amazed na amazed ako. Kaya napanood ko siya ng mga 2014, 2015, yung unti-unti na sila nakikilala. Bet ko talaga siya yung mga una na bet ko designer. Pero yun nga, lately, sabi mo nga, nagiging mabaton na, tas mukhang mabigat. Kaya hindi na siya masyadong appealing, no? Pero may mga Leo Almodal gown na nabebetan ko na ang ganda for me. Kagaya nung sinuot ni Anita nung MUPH last year. Ganyan, yung mga ganong style. Yun. Hate na designer, wala naman. Bakit magkaka-hate na designer? Paano hate niya? Parang hindi mo gusto yung mga gawa niya? Yung parang pag nakita mo yung mga gawa nito, ang pangit talaga ng mga gawa niya. Hindi talaga maganda. Ganun ba? Actually, meron, pero ayoko na magsabi ng pangalan. O, hindi naman hate. Hindi hate yung term. Pero may ganun talaga na yung pag nakikita mo yung mga gawa niya, hindi ka talaga nagagandahan. Yung parang wala ka nagagandahan sa mga gawa niya. Ayoko na magbanggit ng pangalan, pero meron. Alfredo Alfredo Baraza. Uy, hindi, Jet. May mga gandang gown sa Alfredo Baraza. Nung ayun nga yung mga suot nung 2005 nila, Carla Bautista, kahit yung suot ng kapatid ni Bianca Manalo, Kate Manalo sa Miss World, ang ganda rin nun, Alfredo Baraza yun. Di ba Alfredo Baraza yun? Ang ganda. Ang ganda. Yung suot ni Carlin Aguilar, Alfredo Baraza. May mga magagandang Alfredo Baraza, kahit yung kay Colombia, yung kay Ariadna, di ba ang gaganda ng mga ganun? Mga fashion forward, hanggang ngayon susuot mo pa rin yun eh. Sino fave yung Sino fave yung international designer? Wala akong kilalang international designer actually. Yung mga dito lang sa Pilipinas. Opo, Coronation Night ngayon ang Pearl of the Orient. Mamaya, dadaanan ko lang din yon dyan sa Facebook. Michael Cinco. Nung mga unang-una Michael Cinco, yung mga 2016, gandang-ganda rin ako sa mga gown noon. Yung mga balloon, mga ball gown. Doon ngayon, gandang-ganda pa rin naman ako kasi pag nanonood ako ng mga fashion show niya, na-amaze pa rin ako sa mga naglalakad ng mga naka-Michael Cinco. Yung parang, wow! Ganun pa rin yung reaction ko lagi. O nga, sige, Michael Cinco na lang. Sabihin na natin, Michael Cinco. Sino ba kilala yung mga international fashion designer? Kasi ako basta nood lang, hindi ko kilala yung mga nagawa eh. If top 2 na iwan sa MGI PH si Emma at Anita, sino ang ready na ipadala sa MGI na makakapag top 5? Emma po. Sana may makapagsabi sa designer na Tisa na wag mabigat yung suot niya kagabi. Kasi yung suot niya kagabi mabigat. Val Taguba din yun eh. Tapos yung designer niya ngayon, Val Taguba. Ngayon kung sino yung makakapagsabi na wag mabigat, tingnan natin. Baka naman, nagte-take note naman sila. Mag-comment na lang kayo sa mga comment section. Kasi itong mga to, yung mga team naman itong mga to, nagbabasa naman yan. Hindi naman kami close. Hindi kami close na Tisa. Hindi kami close na. So, hindi ko rin masasabi. Tsaka sino ba naman ako para magsabi? Ay, Kenneth, kamukha ng tela gown. Ito sabi ni Smee Henry, magkamukha daw yung tela ng gown ni Atisa tsaka ni Bea kagabi sa ball. O nga po eh. Parang isa lang yung supplier ng tela. Pero kasi gano'n naman talaga, nangyayari talaga yon, especially dito sa Philippines, na minsan isa lang naman talaga yung kinukuhang supplier, ganyan, isa lang yung nagsusupply, na nagkataon, ginawa ng design, isang tela yung ginamit, nangyayari talaga siya. Arn! Thoughts on Michelle Arceo? Feel ko kahit mag-perform, di ibibigay ang MGI PH crown. Actually, maganda si Michelle Arceo talaga. As in, ang ganda niya. Gandang-ganda ako sa kanya. Nung nakita ko siya na malipitan nung last week. Kasi sabi ko, si Michelle ba to? Tapos ang amo ng mukha niya, ganyan. Pero talagang, mukhang hindi talaga sa kanya ibibigay yung MGI PH. Mukhang kay Emma talaga. Pero, ang ganda niya talaga. Nagkataon lang talaga na nandiyan si Emma. Nagkataon lang talaga na nandyan siya. Pero, yun nga eh. Kaya nga naano rin ako eh. Nalulungkot ako kasi parang hindi talaga siya mabibigyan kahit talagang mag-perform siya. Pero talagang walang butas kay Michelle Arceo talaga. Siya yung pangalawa ko so far. Michelle Arceo. Nung nakita ko sila sa personal. Wow, ganun.
Um, Bagay kay Atisa yung gown ni Nadja ng Paraguay. Yes po, yung mga ganun. O nga, no? O nga, no? Ganun yung bagay nga sa kanya. Yung, anong tawag doon? Flowy-flowy. O nga, no? Pwede, pwede. Tsaka yung kulay nun, bagay talaga kay Nadia eh. Talagang na-emphasize yung ganda niya eh. J. Lopez, hello. Mga pastel colors daw sabi ni Era. Yun. Kaya nga, di ba yung pagka-pink niya, medyo pastel na rin, di ba, yung sa Miss Universe nito. Miss Universe Philippines. Medyo pastel na rin yung pagka-pink niya, di ba? Hindi na yung mga dark talaga. Para ma-emphasize talaga yung pagka-josa, yung features ng face. Ito kagaya nito, GMA Grand Ball, naka-black siya. Iba yung itsura niya, no? Although may winning glow pa rin naman, pero iba dating pag nagba-black siya. Nicole Borromeo gown. Sabi ni It's Me Henry. Ano yung gown ni Nicole Borromeo? Ay, oo. Yung ang lambot-lambot na pagka-powder blue. Malambot yung pagka-powder blue. Pero yung design, talagang palaban. Oo. O nga, nung ganda ng design nun, no? Michael Cinco yun, di ba? Ganda nun. Ganda. Kuya Carl, thoughts mo kay B Extra, kay Del, natutuwa po ako sa mga reaction niya. Natutuwa naman ako. Hindi ko siya pinapanood, pero nadadaanan ko siya. Yung mga, tagpi-tagpi na. Yung mga tagpi-tagpi na. Tapos tawa ko ng tawa. Ganun yung content niya eh. Kumbaga doon siya kikita, doon siya kilala. So, go lang. Ganun naman yung mga gusto nating mga humor, di ba? Yung mga kanal vibes. Kaya minsan kahit kahit over na talaga, nakakatawa pa rin. Yung mga fake boobies. Ganyan. Tawa pa rin ako ng tawa. Benta naman, wala, ganun siya eh. Ganun yung content niya eh. Benta naman. So, go lang ng go kung saan siya masaya. Anong color bet for Atisa final gown? Pink na lang ulit, pero ibang shade na. Maganda talaga siya pag pink, doon siya nag-glow. Pero ibang shade na ng pink. Wag naman siguro yung pink na kagaya ng MUPH. Wait lang. Yes? Hello? Nandito yung pamangkin ko. Hello, nakalive ako. Ito, nakalive. Diyan lang, patay. So anyways, baka mag-yellow si Atisa sa final, feeling ko lang. Yellow, pwede din. Baka yellow at pink lang ang pinagpipilian nila. Pero yun nga, intayin na lang natin para lahat tayo ay ma-surprise. Lahat tayo ay ma-surprise. Maingay si Sanli Liu ng Bali. Sino Sanli Liu? Hindi ko po kilala sa Liu ng Bali. Pero yun nga, speaking of Indonesia, yung Thailand, Miss Universe Thailand, yun, Vina. Abangan natin si Vina, si Prao, tsaka yung kamukha ni Stefania. Stefania. Candidate ng MU Indo. Hindi ko pa nadadaanan, be. Ultimate Totga mo sa mga Pinay Queen. Jetology. Ultimate Totga sa mga Pinay Queen. Vicky Rashton. Search the final gown sa Francesca Pacheco, Bulacan. Yung dapat susutin niya, search ko, be. Manny Halasan din yun, diba? Actually, mga gown ni Manny Halasan nga, magaganda talaga siya. Yung mga recent na gawa ni Manny Halasan. Kaya, pwede rin sana siya, no? Yung mga pang kay at Yusa. Parehas tayo, Vicky Rashton. Yes, Jet. Ang ganda kasi nung kwento ni Vicky. Hanggang sa wala talagang maganda yung niya. Alam mo yun, nandun eh. Tapos bilang hanggang sa nag-pandemic, tapos yung wala na. Ganyan. Charlie Fleming sana soon, sabi ni J. Lopez. Malay naman natin may mag-udyok. Pero sana, gusto ko rin siya makita. Kahit manalo man o matalo siya, gusto ko lang siya makita mag-compete. Kung paano siya maglalakad, ganyan. Kasi iba talaga eh. Iba yung mukha.
Yellow high mermaid cut gown looks like a princess. Sabi ni It's Me Henry. Sige, check ko. True sila ni Kira Ballinger. Yes. Era. Ano pong tawag sa sinusuot ni Esner na damit? Hindi ko alam. Eran Montoya ba yun? Yung damit ni Esner. Kasi last year naka-Era Montoya yun eh. Hindi ko alam kung ano man tawag doon. Androgynous? Charot. That's Manny Halasan. Ah, okay. Ah, Manny Halasan. Okay, Manny Halasan. Basta may British na lahi. Basta yun. Ang bilis ng oras. 6:30 na, mga mi. So, mamaya, ano pong gagawin natin mamaya dahil Sunday? Wala naman tayong gagawin. Pero baka manood ako ng Pearl of the Orient live sa Facebook. Same ng color with Lia Santiago, Binibining Pilipinas, Bulacan, 2025. Siya din ang gumawa, Henry, yung Lia Santiago. Candidate number 2 yan, di ba? Ay, oo, maganda yun. Yung gown ni candidate number 2 sa Binibining Pilipinas. Oo nga, maganda yun. Oo, maganda yun. Naalala ko yung paglabas niya, sabi ko kanina to, tapos pagtingin ko, Manny Halasan. Sabi ko, kaya pala ang ganda. Oo nga. Sige. Ilan taon na ba si Vicky Rachel ngayon? 30 plus na. 1992 siya. 2025 minus 1992. So, ayun ang sagot. Kaya hindi na siya nakapag-compete dun sa international kasi nag-31 siya. So, parang wala ding sense kung magko-compete pa siya sa Binibining Pilipinas. Eh, yung gusto niyang crown, hindi na rin siya pwede mag-compete. Kaya, nag-withdraw na lang. Yon! 6:50 na. Maraming salamat mga pageant fans. Ako'y mag-e-end na. Bukas na lang ulit tayo mag-live. At pag may pag-uusapan tayo, mag-live tayo. So again, maraming salamat at magandang gabi. Bye! Siyempre pa si TikTok pageant guru, Carl Loyola. And I'm your TikTok pageant guru, Carl Loyola.